Isang malagim na aksidente naman ang kumitil sa buhay ng isang lalaki habang ang isa pa ay naputulan ng kanang binti. Pasintabi po sa mga nakikinig at nanonood matapos ang sinasakyang motorsiklo ay sumalpok sa isang poste sa barangay Bantug, ang Danan Isabela, bandang alas 7:30 ng gabi nitong February 7, 2026. Kinilala nasawi na si Dexter Coloma, 23 anyos, graduating student at residente ng nasabing barangay. Sugatan naman at naputulan ng kanang binti si William Butak, 22 anyos, graduating student din at residente rin ng nasabing lugar. Sa panayam ng Bomb Radyo Kawayan kay Barangay Treasurer Samuel Villanueva, patungo sana siya sa bayan na marinig niya malakas na kalabog mula sa may kalsada at nung una ay hindi pa niya ito pinansin. Ngunit nang makita niya padami na ng padami ang mga taong humihinto sa lugar, kaya nagpasya na rin siya lumapit upang alamin ang nangyari. Pagdating niya sa pinangyarihan ng aksidente, tumambad sa kanyang dalawang lalaking nakandusay sa kalsada. Ang isa ay wala ng buhay, habang isa naman ay naputulan ng binti. Nakausap pa umano niya sa si Butak, ngunit malubhan ang kalagayan nito. Napag-alaman na ni Villanueva na bagong aksidente ay nagiinuman ng dalawang biktima kasama ang ilang kakilala at kalaunan ay nagpasya umano silang bumili ng karagdagang pulutan sa sentro ng Angadanan at pauwi na sana ng maganap ang trahedya. Batay sa paunang impormasyon, dahil umano sa bilis ng takbo sa palikong bahagi ng kalsada ay sumalpok ang kanilang motorsiklo sa poste ng solar light. Tuminapon sa kabilang bahagi si Dexter at tumamang ulo nito sa mismong poste na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Barangay Treasurer Samuel Villanueva. Ako bumangga, pagkatapos nung nakita ko yung motor na natumba sa gitna, sabi ko, may disgrasya, wala naman tao kako. Pero hindi ko masyadong linapitan kasi kabado ako, baka mapagbintangan pa ako, ganon. Pero nung nakita kong may mga taong galing doon sa kabila na tumatakbo pataas, lumapit na rin ako. Kaya nung silang unang nagtanong doon sa mga, yung kasing isa, actually, patay na yung isa naman buhay pero putol yung paa. Nung nakakausap nila yung mga tao doon, nakakausap nila yung buhay. Taga Bantug daw. Samantala, ayon naman sa pinsan ni Dexter na si Lorenzo Coloma, nasa bahay lamang sila nang tawagan sila ng kapitan ng kanilang barangay upang ipaalam ang nangyaring aksidente. Agad naman sila natungo sa lugar at doon nila natagpuan ng wala na buhay na biktima. Ibinahagi pa ni Lorenzo na halos hindi umano matanggap ng ama ni Dexter ang sinapit ng kanyang anak. Anya, kalilibing pa lamang ng ina ng ama ni Dexter noong mismong araw na iyon, kaya doble ang sakit na kanilang dinaranas. Dinagdag pa niya, nag-iisang anak si Dexter at matagal na pumanaw ang kanyang ina, kaya labis ng lungkot at paghinagpis ng kanyang ama sa sinapit ng binata. Sa kabila ng matinding dalamhati, sinabi ni Lorenzo na wala na umano silang magagawa kundi tanggapin ang nangyari sa kanyang pinsan. Ganito naman ang bahagi ng pahayag ni Ginoong Lorenzo Coloma. Only child po siya. Bali, nag-aaral po siya dito sa ISU Angadanan. 23 na po siya. Po, may tumawag po sa barangay captain po namin sa barangay po namin na tapos sinabi po naman sa amin na ganito may na-aksidente po dyan sa may tulay na taga baryo po namin. Kaya yun po nalaman po namin na na-disgrasya po siya. Nag-hysterical po siya na parang hindi niya kinakaya yung kasi only na po siya. Mahirap po talaga tanggapin sa